Magandang gabi, magandang umaga mga kapatid. Tayo po itatako na po sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. At ang ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral po dito sa ating naumpisahan na isang bahagi po ng pagiging alagad ng ating Panginoon. At isa sa mga larawan na nakikita natin, tayo po ay mga anak ng Diyos. Para maalala po natin, yung pinag-aralan po natin nung linggo, meron tayong karapatan na tawaging anak ng Diyos. Pag tayo po ay sumampalataya, sumunod sa Ebanghelyo, tayo naging anak ng Diyos. Tayo po ay pinapanak na muli, spiritually, para may pakita na tayo bagong nilalang sa Panginoon. Pero sinasabi rin tayo po ay kinupkop. Yun po isang mas malalim na bagay, pagiging kinupkop. Ibig sabihin, hindi kanya anak, pero tinuturing kang anak kanya. Ika'y niligtas sa isang kaabang sitwasyon at ika'y niligay sa mas matas na kalagayan. Yun po ang pagkukupkop, di ba? Usually, pagka isang anak ay wala na magulang, kinukupkop siya at nililipat mula sa isang nakakaawang kalagayan patungo sa pagiging anak. Yan ang pagkukupkop. At tayo siya nag-aralin po natin yung mga biyaya ng pagiging anak ng Diyos. Tayo po ay mayroong bagong pangalan. Tayo nagtinatawag na Kristiyano sapagkat tayo anak ng Diyos. At makikita rin po natin, at dito tayo magsisimula, pagka tayo po ay anak ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay nasa ating kanya. Love and affection. Magkaiba yun eh. Yung affection yun ang damdamin. Yung magandang damdamin mo sa isang tao yung minamahal kanya. Yun ay galing sa yung pagmamahal. So yung affection, yun ang buuan ng yung pagmamahal actually. So dito po sa 1 John chapter 3 verse 1. Akin lang kung ang aking kritisismo, ginagamit nila sa salitang pag-ibig. Usually, ang salitang pag-ibig, ito po ay ginagamit sa pagitan ng lalaki o babae o sa mga bagay na gusto mo kanya. Pero ito ay mas magandang gamitin ang pagmamahal. Mas dalhin nyo kung gaano uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo ganyan nga, dahil dito hindi na tayo nakikilala sa kalimutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. So, ibig sabihin, pagka tayo po ay anak ng Diyos, ito po isang katunayan ng pagmamahal sa atin. Bumabalik tayo sa larawan na tayo kinutok ng Diyos. Mula sa kaabang kalagayan na tayo po ay nasa kapahamakan, dulot ng pagkakasala, nilipat tayo sa kaligtasan, ganyan. Yun po ay dulot ng pagmamahal niya sa atin. Kaya kung tayo po ay inilipat niya mula sa kapahamakan at nilagay tayo sa isang kalagay na mas maganda sapagkat tayo niligtas, lalo higit kayo na tayo mga anak ng Diyos. Diba? Kasi niligtas ka niya, hindi kanya kilala. Kinupkup ka niya, kilala ka niya. So dito makikita natin na mas sigit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, ang pagiging anak lamang tayo ng Diyos, ito'y bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. So tapat ka tayo mga anak ng Diyos. Pakala makikita po natin sa Romans chapter 8 verse 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ibig sabihin ng kaisipan ng laman, pagka sinusunod natin yung mga masisamang pita ng laman, ito'y nagdudulot ng kamatayan kanya. Ibig sabihin tayo nahihiwalay sa Diyos at kung tayo mananatili doon sa kalagayan yon, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, tayo mananatiling hiwalay sa Diyos kanya. So tayo mapupunta sa impyerno, mapaparusahan tayo. So bakit ang kaisipan ng Espiritu? So ito po yung contrast. Ito yung kaisipan na dulot ng pagnanasa, masamang pagnanasa. Ang kaisipan ng Espiritu ay dulot ng kanyang mga salita. In other words, ano sinusunod mo? Pagka sinusunod natin ang kagusto ng ating laman, yan ang kaisipan ng laman. Pag sinusunod natin ng mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo, yun ang ating kaisipan. Sumusunod tayo doon.
Yun ay nagbubuwal ng buhay at kapayapaan. Buhay na wala hanggan, ibig sabihin. At kapayapaan, meron na tayong pagkikipagkasundo sa Diyos. Kaya meron tayong kapayapaan. Kasi may kapayapaan, halimbawa, pagka may tingman at nagkaroon sila ng kapayapaan, dahil nagkasundo na sila. Hindi na sila magkaaway. So pagka tayo po may kapayapaan, hindi natin kaaway ang Diyos. Meron na tayong relasyon sa Kanya bilang anak ng Diyos. Kanya. So pagka tayo sumusunod sa mga bagay na ipinapit ng Espiritu, yun ang magdudulot sa atin. Pero tayo po ay dahil anak ng Diyos. Yung mga taong hindi mga anak ng Diyos, walang kwenta sa kanila salita ng Diyos. Wala lang sa kanila yun. Pero pag tayo po ay mga anak ng Diyos, sumusunod tayo sa Espiritu, na salita ng Espiritu, nagbubungay na mabuti para sa atin. Kanya. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapot laban sa Diyos. Ito po dapat lagay natin sa ating kaisipan at hindi ito namamalaya ng mga tao sa sanglibutan. Akala nila pag sila'y gumagawa ng mga bagay na ayon sa laman, okay lang yun. Pero hindi actually, ito yung pagkapot laban sa Diyos. Ang Diyos ay napupuot sa mga bagay na yun. Kaya parusahan niya eh. Kaya pag ginawa mo yung mga bagay na yun, napuput ka sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, at hindi nga maaari. Hindi nga totoo, hindi nga pwede, dahil hindi sila anak ng Diyos. Kung ikaw hindi anak ng Diyos, at ang inyong kaisipan ay nasa kaisipan ng laman, hindi maaari na ikaw magpasakop sa kautusan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa inyong kaisipan, hindi mga bagay na walang halaga. Pero dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo napapasakop doon, nagkakaroon tayo ng buhay na walang kapayapaan sa ating mga buhay. Kanya. At ang mga nasa laman na hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Pag tayo sumusunod sa mga bagay na ayon sa laman, hindi matutuwa ang Diyos sa atin. Hindi pwede magpuri sa Kanya. Kaya nga po, ilabas natin ilagay natin sa kaisipan ng Espiritu. Kapag hindi tayo sumusunod sa mga bagay na ipinag ng Espiritu sa lahat ng mga bagay, hindi nalulugod ng Diyos sa atin. Kasi napupuot sa atin. Kasi yung mga ibig sabihin na maling aral, yung po'y kaisipan ng laman. Dahil di ka nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Ngayon, kaya sumusunod ka sa kaisipan ng laman, o sumusunod ka sa maling aral, hindi ka maaaring magpasakop sa kautusan ng Diyos. Dahil di po sinusunod mo. Hindi sinasabi rito na hindi posible. Posible kung gusto mo. Kaya lang kung ayaw mo, hindi ka nasusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay pinahayag niya nung palang binigay niya ang kanyang bugtunang anak na mamatay para sa atin. Noong mga panahon na tayo yung mga makasalanan. Dito sa Romans chapter 5, alam nyo, kailangan huwag na natin kalimutan ang mga talatang ito eh. Dahil pag binabasa natin ang mga talatang ito nagpapakita talaga ng pagmamahal ng Diyos. Basahin natin. Sa verse 8. Sapagkat pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin o pagmamahal sa atin, na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong tinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon tayo mga kaaway, nung pakasalanan pa tayo, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kanya. So, meron pong benepisyo sa atin ng ating Panginoon dahil mga anak na tayo ng Diyos ngayon. So, tingnan yung contrast, no? Noong hindi pa tayo mga Kristiyano at tayo mga kaaway ng Diyos, actually, ay pinakita na ng Diyos sa pagmamahal niya sa mga tao sa pamamagitan ng pagsugo sa kanyang anak at namatay sa krus, lalo na kung tayo mga anak ng Diyos. Imagine natin yun. Kung noong hindi tayo Kristiyano, pinakita ng Panginoon Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagsugo sa kanyang anak, lalo na ngayon, mga Panginoon na buhay na maglimakit sa langit at tayo kanyang mga anak, kanya. Lalong higit,
ang pagmamahal na ibibigay sa atin ng Diyos. Di ba? Yun makikita natin. Dito po sa 1 John chapter 5 verse 1. Nasa atin ang tensyon at interes ng Diyos. Kuminsan nahigit tayo sa mga taga-sanglibutan, dahil makapangyarihan sila mayayaman, sila'y tanyag, nahigit tayo. Bakit tayo mga anak ng Diyos? Na nagpapakahirap, nagtitiis. Ba't ganito lang tayo, mga natin? Yun ay dito lang sa mundo. Tandaan natin yun. Yun ay mga temporal things, yung pagsamantala mga bagay. Wala ang Diyos sa kanila. Ang atensyon ng Diyos at interest ng Diyos ay nasa atin ng kanyang mga anak. Basahin natin. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Meron tayong kapayapaan. Pag ikay panatag, ikay may kapayapaan. Tandaan natin yun. Na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo pinapakinggan niya. Pero tingnan niyo, may kondisyon. Ayon sa Kanyang kalooban. Sabihin, kung ang ating inihinging bagay ay ayon sa Kanyang kalooban, nakikinig siya Kanya. So, meron siya nakikinig siya sa atin. At kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingan, hinihingi natin sa Kanya, pero ayon sa Kanyang kalooban. In other words, paghihintay tayo ayon sa Kanyang panahon, paghihintay tayo ayon sa Kanyang kagustuhan. Siya siyang nakakaalam ng mga bagay na nakabubuti sa atin. Hindi tayo. Kuminsan tayo lang, masyadong malapit lang ang nakikita natin. Short-sighted tayo. Ang Diyos hindi. Ang Kanyang paningin ay mas malayo na tayo pagsama niya sa buhay na walang hanggang. So pag hinihingi natin ayon sa Kanyang kalooban, walang duda na ito ibibigay niya sa atin. Pero kailangan tayong magtiwala sa karunungan ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Kasi nagre-reklamo tayo. Patagal ko nang hinihingi ka, hindi binibigay ng Diyos. Dahil hindi yung mapapabuti sa'yo. Kaya tulad din sa magulang. Kung humingi ng ating anak ng isang bagay, alam natin hindi makabubuti, hindi natin binibigay. Hindi dahil wala tayong pagmamahal sa Kanya, hindi dahil minamahal natin siya. Sa 1 Peter chapter 3 verse 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. So saan natin? Sa mga matuwid. At ang kanya mga tainga ay bukas sa kailang mga panalangin. So, sino yung pinakikinggan niya? Ang mga matuwid kanya. Actually, pag pumunta tayo sa Apocalypse, sa chapter 5, ito po, hindi maunawaan ng mga taga-sanglibutan. Ginagamit nila para patunayan na mayroon siya panutulog sa pagsamba. Hindi na naintindihan. Hindi pagsamba pinag-uusapan dito. Kundi ano yung panalangin. Ano ang tingin ng Panginoon Diyos sa ating mga panalangin? Basahin natin. Sa 5:8. Pagkakuha niya sa aklat ang 4 nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero. Nang bawat isa ay may alpa, may mga mangkok na ginto na puno ng incense. Ano yung mga yun? Pagka nakita natin ang alpa, ako one time, nandun ako sa SM Clark, may tumutugtog ng harp. Eh talagang pupunta ka doon. Dahil ang tunog ng harp ay isang tunog na parang piano na malambot. Hindi siya masama pakinggan. Na-attract ka doon sa harp dahil maganda yung tunog niya. Pagkatapos sinasabi sa atin, yung mga mangkok na ginto na puno ng insenso. Sa Old Testament, ginagamit ang insenso dahil ito yung mabango. Magandang amuin. So, ano yung mga yun? Sabi sa atin, na siya mga panalangin ng mga banal. Yun ang ibig sabihin, no? Pag tayo nananalangin, parang harp sa paningin ng Diyos. At parang magandang samyo sa kanyang pangamoy. Kaya inihintay niya ang ating mga panalangin. So, 1 Peter, para magulang lang yan, na inihintay mo kausapin ka ng anak mo. Parang ano lang yun. Sayin natin. Tuloy natin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. So, hindi niya pinakikinggan yung mga tao. Hindi sumusunod sa kanyang
kalooban. So, ito ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng confidence na manalangin. Dahil pinapakinggan tayo ng Diyos. Kasi kung hindi ka pinapakinggan, bakit ka mananalangin? Pinakinggan tayo ng Diyos. At hinihintay niya ang ating mga panalangin. So, ito, pinasa na natin. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kailang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon sa mga gumagawa ng masama. Pagkat tayo po ay nasa kalagayan ng kapigatihan, mga problema, suliranin, at tayo nanalangin sa Diyos, pinakinggan tayo ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos ang pinakadakilang psychologist. Alam niya, ang isang tao na sa kalagayan ng kapigatihan, kahirapan, naghahanap siya ng makikinig sa Kanya. At yun ang bibigay ng kaluwagan sa ating nararamdaman, di ba? So, kung alam natin na nakikinig siya sa atin, at meron siya pagmamalasakit sa iyo, Kanya. Alam mo, ito isang bagay na pribileyo ng pagiging anak ng Diyos. Nakikinig sa iyo. Sa iyong mga panalangin, sa ating mga panalangin. Dito sa 1 Peter chapter 5, kung tayo po may mga kapigatihan, manalangin tayo sa Diyos. Bakit? Nakikinig siya sa atin in the first place, at siya may malasakit sa atin in the second place. Sa 1 Peter 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, kung ano man yun. Sabi rin, pagbalisa, negative yun, di ba? Na ating nararanasan o nararamdaman, sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. So, yun ang pribileyo ng pagiging anak ng Diyos. Open ang Ama sa atin. Anytime na tayo manalangin sa Diyos, nakikinig siya sa atin. So, siyempre, kung nakikinig siya sa atin, sa ating malasakit o mga kabalisahan, gagawa rin siya ng paraan para matanggal tayo doon sa kalagayan na yun. Dito sa Apocalypse 21 verse 4. Eventually, makikita natin, ito maging kalagayan natin sa langit. Ito yung nagpapakita sa atin na siya Ama, na may pagmamahal sa atin, na inaalisin niya ang mga luha ng kanyang mga anak kanya. Eventually. Dito sa lupa, hindi natin maalis yan dahil nandito tayo sa lupa. Pero pagdating sa langit, mawawala na lahat yan. Kanya. So yun ang pinakikita sa atin ng Panginoon. Kung magtitiis kayo kanya, ito ang mangyayari sa inyo. Yun ang privilege ng pag-anak ng Diyos. Dahil kung hindi ka anak ng Diyos, hindi mangyayari sa iya. So rito, masasahin ko natin. At papahiran niya ang bawat luha sa kailang mga mata niya. Ang luha, meron ang mata natin, kailangan meron siyang tubig. Kung hindi, madadry yan. Kaya nga kumukurap tayo eh. Ganun kagaling ang Diyos eh. Kung kumukurap tayo, hindi mo napapansin, para hindi mag-dry ang mata mo. Pero yung luha, ibang usapan nyo. Pag tayo po yung lumuluha, maraming dahilan. Minsan, tayo nalulungkot, o kaya kayo nakakaramdam ka ng bigat ng inyong sitwasyon. Kung minsan naman, lumuluha ka dahil kayo masaya. Pero ito, isang negatibong paraan. Kayo lumuluha dahil meron kang problema, nararamdamang bigat sa iyong sarili, ganyan. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ito isang bagay na pinaka-negatibo sa lahat na nabubuhay. Na hindi mamamatay. Hindi natin gusto yung mamatay. Kaya Kristiyano tayo kayo, hindi. Ayaw natin ng kamatayan. Ang differential lang, pag Kristiyano ka, tatanggapin mo yun na maluwag sa globan mo dahil Kristiyano ka. Meron kang pag-asa. Hindi na magkakaroon pa ng pagdadalamhati o pagtangis man o nagkirot man, ganyan. Sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ito'y sa mga anak na ng Diyos. Kaya alam ang bagay, hindi natin pwedeng ipagpalit ito. Kasi yung mga material na bagay, dito lang sa lupa yan. Temporal lang yan. Pag namatay ka, tapos na yun. Pero ito, pag tayo anak ng Diyos, at tayo naging tapat, kanya, ito yung pribileyo niya. Gusto niya tayong maligtas, in other words, ng Diyos. At dadalhin tayo sa ganung kalagayan. Alam po ninyo, ang isang ama, iba sa isang ina.
No, ako'y bata pa, di pa ako ama. Pag may bagyo, tulog ka lang, chill. Wala kang pakialam. Kaya matanggal yung bubungan mo, wala kang pakialam. Kasi meron kang ama na may problema doon sa bagay na yun. Pero pag ikaw na yung ama at may bagyo, hindi ka natutulog. Yung iba natutulog sila, ang ganda ng bibig nila eh. Pero yung ama, hindi siya natutulog. Tinitignan yung bahay niya kung may panganib na darating. Hindi ka natutulog. Yun ang role ng isang ama, na hindi role ng isang ina. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Ang mga tatay, hindi sila emotional katulad ng nanay, pero iba yung binibigay nila na hindi bibigay ng nanay. Mahirapan siya doon. Dito, ang ama, ang Diyos ay tinatawag ng ama, hindi sa ina. Siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Yun ang trabaho ng isang lalaking may asawa. Ikaw nagbibigay ng, ikaw ang primary source, in other words. Pwede tumulong ang asawa mo. Pero hindi primary source kung ikaw man, kung wala ka rin lang sakit o ano. Sa 1 Timothy 5:8, ngunit kung sino man na hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo sa kanyang sariling sangbahayan o sa kanyang pamilya kanya, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya masahol pa sa hindi mananampalataya. Ito'y tumutukoy sa isang tao. Hindi sabi nga ng Panginoon, kung kayo na masama kanya, ay nalalaman niyo kung anong makakabuti sa iyong mga anak kanya. Lalo na inyong mga salamin kanya. Magbibigay ba tayo ng mga bagay na masama sa ating mga anak? Hindi. So ang ama, ganun din. Kung tayo mga physical na ama, binibigay natin ng mga pangangailangan ng ating mga anak. Kaya din ang ating ama sa langit. Meron siyang interest doon sa ating mga pangangailangan, lalong higit sa ating spiritual na pangangailangan. Sapagkat si isang ama, dito po sa Hebrews chapter 30, bilang komentaryo po niya. Verse 5. Basahin natin. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Hindi po sinasabing iiwas tayo sa salapi. Kailangan natin lamang tayo nasa lupa. At kayo masiyahan na kung anong meron kayo. Yun ang ibig sabihin ng being content. Tayo nasisiya kung anong meron tayo. Hindi naman ibig sabihin na hanggang doon ka na lang. Hindi. Pwede ka naman umasesyo. Pero kung naman ang meron ka kanya, may masiya ka doon. Dahil meron ka at least. Yung iba, wala. Yun ang consolation mo kung meron ka. Meron ang nagsasabi, ikaw kaya, reklamo ka lang reklamo sa meron ka. Pero yung ibang tao kanya, inaasam nila yung meron ka kanya. Lalo, halimbawa, may bahay ka, kalit ng bahay mo nga mo. Yung tao may walang bahay, gusto niya yung bahay mo. Wala siyang bahay. Nagre-reklamo ka sa damit mo. Pero may tao na punit-punit ng damit. Kung ibibigay mo yung damit mo, tatanggapin niya kanya. So, yun ang big sabihin ng content. Kung na meron tayo, nasisiyahan ka. In other words, hindi ka nagre-reklamo. Tuloy po natin. Sapagkat sinabi niya, sa namang paraan, ay hindi kita iwan o pababayaan mas. Kaya panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ko matatakot, ano magagawa sa akin ng tao? Wala. Hindi niya patay, o anyway, maliligtas ka pa rin. So, mayroon tayong provision sa atin ng Diyos. Sipin natin, tayong pinakamahalaga sa lahat ng nilalang ng Diyos. Higit tayo sa lahat na kanyang nilalang. So, bakit tayo pababayaan ng Diyos? Diba? Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. At siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagamat siya'y mahulog, hindi sa lubos ng mabubuan, sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ako'y naging bata at kayo'y matanda, gayon may hindi ko nakita na ang matwid ay pinababayaan kanya. So ito yung nagsasalita rito ay matanda na. Nakita na niya ang sitwasyon nung siya'y bata pa. Ang nakita niya sa buhay niya, hindi pinababayaan ng Diyos ang matwid kanya. So yun yung guarantee sa atin. Unless tayo mismo may problema. Ikaw mismo sumisira sa buhay mo, wala magagawa ang Diyos to. Pero kung tayo nagsusumikap sa kanyang kalooban, sabi dito, hindi tayo pababayaan ng Diyos.
ay nanggaling sa salita po ng Diyos. At huwag tayo masyadong maging stressed sa ating mga pangangailangan sa buhay. Kanya. Dahil kung ilalagak muna natin o iuna natin ang kahanan ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan ay bibigay ng Diyos. Pangako niya yun. Hindi naman magic yan kasi ang akala natin, mamagicin ng Diyos pero na tayo lahat. Hindi naman. Kailangan pa rin tayo magtrabaho. Pag nagtrabaho ka at yung ginawa mo, makakaya mo, hindi ka mababayaan ng Diyos. Dito sa Mateo, basahin natin. Dito yung sinabi natin kanina, tayo ang pinakamahalagang nilalang ng Diyos. Kung yung mga hindi kasing halaga natin, hindi pinababayaan ng Diyos. So, anong argument ng ating Panginoon? Laro na kayo kanya. Na pinakamahalaga sa lahat ng nilalang ng Diyos. Basahin po natin sa Matthew chapter 6. Kaya nga, ito po ay magbibigay sa atin ng kaisipan. Unahin muna natin ang kahanan ng Diyos bago ibang mga bagay. Dahil may pangako sa bagay na yun. Ganyan, basahin natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Wala man yun. Huwag ka lang mabalisa kanya. Kung ano ang iyong kakainin o kung ano ang iyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang iyong isusot, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tara! Ahanin mo ang damit kung walang tao. Ahanin mo ang pagkain kung walang kakain. Di ba? Tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid, hindi sila nag-aasik, o gumagapas, o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit man pinapakain sila ng Ama na sa langit, hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Pero pasinin natin, yung mga ibon, nagtatrabaho yun. Pagkigising nyo, maghahanap ng pagkain nyo. Pero the point is, hindi siya pinababayaan ng Diyos. Kumakain sila, di ba? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa, ay mapapahaba kanyang buhay? Hindi mo mapapahabang, mapapaikli mo. Bigay palaging balisa. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pasyanin ninyo ang mga lirya sa parang kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa, mahahabi man, kanya, pero ang ganda ng kailang kasuotan. Kaya may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa buong kalalatian niya ay din nakapagdamit ng tulad sa mga ito niya. At kung gaano binibisan ng Diyos ang damo sa parang, na gayon ay buhay, at sa kinabukasan ay tinatapos sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong malilit ang pananampalataya? Kaya masyado na lang tayong stress sa mga bagay, hindi mahalaga. Sa atin, lalo sa lugar natin, alam nyo, ang lugar natin, mga Kapampangan kanya, iba tayo. Nakikita kong pagkakaiba. Sa mga ibang, hindi ko sabi ibang lahi, ibang mga tribo siguro. Hindi sila katulad natin. Kung meron kayong makikita mga tao very particular kung ano yung suot niya, anong kinakain tayo. Sa ibang mga hindi man sila masyado. Kaya yung mga pagkain nila, hindi man masarap eh. Hindi sila masyadong interesado doon. Tayo lang. Kaya pag nakikain ka, hindi masarap. Magre-reklamo ka, hindi masarap pagkain. Tayo, mga Kapampangan. Kaya pasinin ninyo sa binabasa natin. Sa verse 31, kaya huwag kayo mabalisa na magsasabing anong aming kakainin, o anong aming iinumin, o anong aming suso. In other words, kung meron kang kinakain, di masaya ka na. At least may kinakain ka. O kung anong meron kang sinusuot, at least may sinusuot ka. Di ba? Meron kang iniinom na tubig, at least may ininom ka. Ang necessary interest, may mga iba na walang ganon. Sapagkat hinahanap na mga hindi lang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama na sa langit na kailangan yung lahat ng mga bagay na ito. Alam na ang pang-ama na kailangan natin yun eh. Pero anong kondisyon niya? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pangdaragdag sa inyo. Pangako ng Diyos yun. So, ibig sabihin, huwag tayo masyadong mabalisa sa mga bagay na yun. In the first place,
Ang mga bagay na binibigyan natin ng halaga, pansamantala lang yan. Pag namatay ka, anong gagawin nila sa damit mo? Ipamimigay. Di ba? Pero masyado tayo na-stress sa gano'n. Sabi ng Panginoon, huwag tayo mag-alala kanya. Kung gagawin natin ang ating obligasyon, di tayo pababayaan ng Diyos. Yun ang provision ng ating Ama. Yung binasa na po natin. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Tingnan ninyo. Sapagkat hinahanap na mahintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng iyong masalangit na kailangan yung lahat ng mga bagay. Alam ng Diyos yun. Kung yan yung mga tao, alam nila kung ano makabubuti siya kailang mga anak, lalo ng ating masalangit. Meron siyang ginagawa, minsan hindi natin alam. Yun ang tinatanong, providence. God's providence. Ganyan. Yun ang paraan na binibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Minsan hindi man natin alam yun. May isang kwento, totoo, nangyari. May isang tao na nasa bubungan dahil nakabaha. Lubog na, kapaligiran niya. At siya'y nanalangin sa Diyos. Ang nangyari, may isang helicopter na pumunta sa kanya, sabi niya, sumakay ka na. Ayaw mo. Kasi hinintay ko ang Diyos. Tapos may napagtipang dumating, ayaw niya. Namatay siya. Ay, ito kwento lang siguro. Sabi niya, tinanong niya sa Diyos, ba't di mo ko niligtas? 2 beses kitang niligtas kanya, hindi mo ko pinapansin, sabi ng Diyos. So kung lang natin, tao lang yun. Pero yun ay providence ng Diyos. Hindi natin alam yun. Kaya minsan na nag-ooperate ang Diyos sa paraan na hindi natin napapansin. Kasi ang kaisipan kasi natin, para tayo sinaaman. Magmamagic ang Diyos kaya natin. Hindi siya magmamagic. Ibibigay niya paraan sa atin. Pag siya Ama, mga kapatid. Sabi sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan. Humalap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi tumatanggap at ang humahanap ay nagkakatagpo. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa iyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, kanyang anak ay batong ibibigay kanya, hindi na wala. Kung humingi siya ng isda, ibibigyan mo niya ito ng ahas, wala rin. Kung gayon nga, na masasama, in other words, kumpara sa Diyos, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa kanya mga anak, gano'n pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabuting bagay sa mga humingi sa kanya. So ito po isang pagpapakita sa atin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Makita natin. Ito ang problema ng modernong panahon. Ito yung irony pala. Hindi problema. Irony ng modernong panahon. Masyado tayo na-stress sa mga bagay sa panahon na ito. Hindi katulad ng unang panahon. Mas tahimik yung pamumuhay ng mga tao. Kasi nga, simple lang ang buhay nila. Pag kumain sila, matutulog, tapos. Dumami nga lang yung tao ng panahon na yun. Kasi sa panahon natin ngayon. Pero hindi sila stress katulad ng modernong mga tao. Tandaan po natin yan. Kailangan lang tayo humingi kanya. Ayos sa kanyang kalooban, pansinin natin. At masaya ang Diyos na bibigay niya sa ating kung ano yung mabuti kanya. So, minsan, ang hinihingi natin ay hindi mabuti para sa atin. O, hindi bibigay ng Diyos yun. Ang ibibigay niya ay mabuti para sa iyo. Sa Santiago 1:15, at kapag ang pagnanasang iyong ay naipaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan ng Diyos yun. Hindi kanya bibigyan ng bagay na makakasama sa iyo. 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdan na kaloob ay pawang buhos sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa kanya ay walang pag-iiba o ano naman ang pagbabago. Ang Diyos ay Diyos kahit kailan. Kahit ang Panginoon, ang siya nagkatawang tao, Diyos pa rin siya. Hindi nagbago niya pagka-Diyos. In other words, ano yung ibig sabihin? Hindi siya nagbabago. Kaya po sa Old Testament, may pangalan ng Diyos na YHWH. Na sinasabi, Yahweh o Jehovah. Iyon ang ibig sabihin. Hindi ako nagbabago kanya. Palagi lang ako nandito. So kung ang Diyos palagi lang nandiyan, hindi nagbabago, maasahan mo siya.
Kaya pa siniyo, ito'y magandang pag-aaral kung gusto nyo gawin. Kapag nakikipagkatipan ng Diyos, ang ginagamit niyang pangalan ay YHWH. Para maipakita lang nyo, maikintan niya, na ako ay nakikipagkasundo sa inyo, at ako'y maasahan ninyo na ako'y tutupad kasi hindi naman ako nagbabago, palagi lang ako nandito kanya. Hindi pwede sa tao yun, dahil ang tao namamatay at nagbabago rin. Kaya minsan nakikipagkasundo ka sa tao, nagbabago siya. Tapos hindi siya susunod sa kanyang kasunduan. Kaya hindi ang Diyos. So, lahat ng mabuting bagay, ibibigay sa atin ng Diyos. Sa Filipos 4:19, at pupunuan ng aking Diyos. Bakit aking Diyos? Yung may tanong ito eh. Bakit niya sinabing ating Diyos? Pag-aari ba ni Pablo ang Diyos? Hindi. Sinasabi lang niya, ang relasyon ko sa Diyos, kanya, siya'y aking Diyos. Ang bawat kailangan ninyo ay sa kanyang kayamanan, sa kalalatian kay Kristo Jesus. So, ano bang kayamanan ng Panginoon ng Diyos? Lahat ng bagay sa Diyos eh. Ibig sabihin, pupuno ng Diyos ang bawat kailangan natin. Tingnan niyo ang salita, kapatid ha? Kailangan. Need, hindi want. Pagka mayroong want, gusto mo, bahala sa buhay mo. Ikaw ang bahala doon sa gusto mo. Pero yung kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Magkaiba yung dalawa eh. Ang stress natin, hindi doon sa need. Ang stress natin ay doon sa want. Doon tayo na stress. Hindi sa damit. Kundi anong klaseng damit, kung ano yung stress. Hindi sa pagkain. Kundi anong klaseng pagkain, doon tayo na stress. Pero ibibigay ng Diyos yun. Yung kailangan mo. Kuminsan, isang magandang pag-aaral din sa mga bagong magulang. Bibigay ba natin ang kagustuhan ng ating mga anak o yung kailangan nila? Magandang pag-aaral yun. Dahil, kung binibigay mo yung gusto nila, problema yun. Kailangan bigay mo na yung kailangan nila. Dahil magkakaroon siya ng sense of responsibility. Kung gusto mo, bahala ka na. Ganon ng style ng nanay namin. Kaya gusto nga sa kanya, meron siyang utos tayo. Para makuha mo yung gusto mo. Gusto mo na merienda kanya, matulog ka muna. Kaya di meron ka sense of responsibility, matulog ka. Kung di ka matutulog, wala ka merienda kanya. Pero hindi mo lang basta ibibigay na walang kondisyon. Dahil pag ibinigay mo walang kondisyon, anong gagawin mo sa anak mo? Magkakaroon siya ng sense of, anong tawag doon, yung nakalimutan ko yung term, parang kailangan ibigay mo, kailangan kanya. May tawag doon eh. Eh kasi, binibigay natin ang gusto natin. Ang binibigay ng Diyos yung kailangan mo, kanya. Gusto mo lang masigit doon? Bahala ka. Pero yung kailangan, bibigay ko sa iyo, kanya. Yun ang nakikita nating pagkakaiba. Dahil siyempre, at dito tayo magtatapos, there is perfection ng Diyos. Yung magulang, yung ama, yun ang nagbibigay protection sa pamilya niya. Hindi yung nanay. Kasi nanay, protection din ng asawa niya yun eh. Ang nagbibigay ng protection sa pamilya ay yung tatay. Kaya di tayo nagtataka bakit ama ang Diyos at hindi ina. Kasi nagbibigay siya ng protection kanya. Hindi tayo pinababayaan sa mga panganib. Yung provision, yun ito po sa ating pangangailangan. Yung protection, yun ito po sa ating safety. Hindi ka laban sa panganib. Yung makikita natin. Sa Thessalonica chapter 3 verse 3, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at magbabantay sa inyo sa laban sa masama. Kasi tinatanong natin, ito'y question ng mga atheists usually. Kung ang Diyos ay mabuting Diyos, kanya, bakit pinababayaan niya kasamaan sa lupa? Tinatanong nila yun. Bakit meron pa rin mga pumapatay? Kung talagang Diyos siya. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Wala siyang magagawa doon. Ang gusto ng Diyos tayo maligtas. Doon meron magagawa ang Diyos. Kasi ang magagawa ng Diyos para mawala ng masama, papatay niya lahat yung mga tao yun. Katulad ng problema natin sa bansa natin, kung may corruption ka mo, para mawala yung corruption, patay mo lahat yun. Para mawala. Hindi mo na pwedeng gawin yun.
Yung mangyayari sa huling araw na, sa Judgment Day. So, sa panahon natin ngayon, pinagtitibay tayo ng Panginoon at binabantay laban sa ano? Sama-sama na laban sa ating pananampalataya. Tandaan natin yun. Pinaproteksyon tayo ng Diyos laban sa mga bagay na makakasama sa ating pananampalataya. Laban kay Satanas. Mayroong proteksyon ng Diyos. Kaya nga sa Apocalypse, ma-appreciate mo natin, bakit ganun ng langit ang description niya? Di ba meron siyang 4 square yun eh, 4 square. Tapos meron siyang gate sa bawat wall. At merong mga nagmamatay doon. Hindi makakapasok doon si Satanas, kanya. Bakit ganun ng langit? Dahil pinaproteksyon tayo ng Diyos. Pagdating sa langit, wala nang kapangyarihan si Satanas whatsoever kanya. Dahil hindi siya makakapasok doon. Kaya dito sa lupa, andyan si Satanas. So, pinaproteksyon tayo ng Diyos laban sa masama kanya. Maraming paraan, siyempre. Pagkapagpapatibay sa atin, yun ang salita ng Diyos. Yun ang magpapatibay sa atin. Yun ang binibigay sa atin ng Diyos. Ito rin po, sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo. Totoo yun. Na hindi karaniwan sa tao. Di naman tayo special na parang bagang yung special ang dinadanas natin na hindi naranasan ng iba. Hindi naman. Yung problema natin, problema din na hindi Kristiyano yun. Tandaan natin yan. May problema ka sa pera? May problema ka sa pera yung hindi Kristiyano. May problema ka sa pagkain? Ganun din ang problema, hindi Kristiyano. Kaya sinasabi niya, yung nakakakas, yung karaniwan lang yan nangyayari kanya. Pero, dahil tayo anak ng Diyos, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo tuksoy na higit sa inyo makakaya. Pero, dalang ba kayo? Dapat ikaw rin gagawin yung bahagi mo. Pag ginawa ang bahagi mo, hindi ka niya pahintulutan kanya na matukso na higit sa inyo makakaya. Kundi kalakot din ng tuksoy, naglaan ng pag-iwas upang ito inyo makayang tiisin. Paano? Magic? Hindi rin. Ito'y halo-halo ito eh. Pag ikaw'y nag-aaral salita ng Diyos at nakikita mo ang kalooban niya, yun ay paraan para labanan mo yung tukso niya. Pero meron pa rin siya provisyon na hindi natin alam para matakas tayo dun sa ganong klaseng pagkakataon. Kumisan, meron kang inaasahan na isang bagay, daw hindi dumating. Tapos, ikaw, parang frustrated ka, ba't di dumating inaasahan? Pero hindi mo alam, nakabuti pala sa iyo. Bigyan tayo ng isang practical na limbawa. Halimbawa, kay babae, may isang lalaki, nag-usap kayo maging mag-asawa. Tapos, some reason, hindi natuloy. Siyempre, ikaw lukot na lukot ka, lalo kung ikaw yung babae. Pero hindi mo alam, parang sabutihan mo rin yun. Dahil lalaki pa lang yun, hindi magandang maging asawa. Hindi mo alam yun eh. Pero baka gagawa ang Diyos ng paraan, pwede kayo magkatuluyan. Hindi natin alam yun. So, gumagawa ang paraan ng Diyos para tayo proteksyonan niya. Hindi tayo mapariwara at di tayo maligtas. Gusto niyo maligtas tayo. Pero tandaan natin, dapat meron ka rin pagnanasa maligtas. Pero di wala kang pagnanasa maligtas, kahit anong paggawin ng Diyos, walang mangyayari to. Kaya kayo dalawa, dapat nagtutulungan tayo kasama ng Diyos. At tayo tutulungan ng Diyos sa ganung paraan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Di ba meron point na footprints on the sand, ganyan, in the sand. Nagtataka yung tao, bakit nung una, dalawang pares ng panga niya eh. Nung ako nagkaroon ng problema, sabi niya, bakit isang pares na lang ng paa nandoon? Ang tanong niya sa Diyos, nasaan ka Diyos? Kanya. Nung wala akong problema, magkasabay tayo kanya. Pero kailangan kita kanya, bakit nag-iisa na lang ako kanya? Yun ang akala niya. Sabi nung sagot, kasi doon ang panahon na binuhat kita kanya. Kaya isang pares na lang ng paa nandoon, kanya. Wala na yung sa'yo. Kasi binuhat na kita kanya. Yung pagka nakita mo yung point na yun, may katotohanan yun. Akala natin, di tayo tinutulungan ng Diyos. Akala natin, pinababayaan tayo. Hindi totoo yun. Dito sa Hebrews 13:5,
Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Tama yun, pag-ibig. Style yun eh. At kayo masiyahan kung ano mayroon kayo. Sapagkat sinasabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Pangako ng Diyos, di ba? Maraming paraan, minsan, hindi natin maintindihan. Bakit hindi ako nagtapos sa pag-aaral? Bakit ngayon lang ako natapos? Hindi mo alam. Pero baka para sa iyo, hindi mo rin alam yun. Kaya panatag nating masasabi, ang Panginoon ay katulong, hindi ko matatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Tingnan nyo, anong magagawa sa akin ng tao? Kung kasawan mo ang Diyos, walang magagawa sa iyong tao niya. Isipin mo lang, kasama mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Anong magagawa sa iyong tao? Temporal, yes. Permanent, wala. Dahil kayo maliligtas pa rin kahit anong gawin sa inyo ng tao. Yun ba? Yung sabi ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dito lang po tayo. Bakit din tayo matapos? 1 John chapter 4, verse 4. Bakit ganun? Bakit munting anak? Mga munting anak bang kausap ni John? Yun yung pinakikita sa atin yun. Bakit munting anak? Ganyan. Kasi ang munting anak, yung mga maliliit na bata, anong karakteristik nila? Sumusunod lang sila. Tayo mga matatanda, meron ka ng isip eh. Kumisa lang isip mo, nilalabanan mo yung gusto ng Diyos. Pero munting anak, ibig sabihin, para tayo mga bata, sumusunod kanya. Hindi na tayo nagtatanong kung bakit. At inyong dinaig sila sapagkat siya nasa inyo, higit na dakila kaysa sa nasa sanglibutan. Kaya may significance sa munting anak niya. Munting anak, dahil sumusunod ka lang, hindi ka nagtatanong. Kung sumusunod ka sa Diyos, kanya, dadaigin mo sila, kanya, sapagkat siya mas makapangyarihan kaysa sa kanya na kanya. Kung sumusunod ka sa Diyos. Kasi yung pag-aaral po ng mga salita, ay very interesting. Kung bisa natin pinapansin, pero meron siya significance. Bakit munting anak? Bakit hindi anak lang sinabi niya? Mangalak kanya. Bakit sinabi children? Kanya. Bumalik tayo ng grade 1 ka. Anong sabi ng children ka sa'yo? Bakit? Eh, sumusunod ka lang grade 1 ka, hindi ka na nagtatanong eh. So, bisa, hindi na tayo nagtatanong. Kung anong gusto ng Diyos, sumunod ka lang kanya. Dahil ang protection sa atin ng Diyos. Kasi, bakit susunod lang tayo? Dahil lang ang Ama sa langit ay higit na makapangyarihan kaysa namang bagay sa libutan ito kanya. Kaya sumunod ka na lang parang bata. Huwag ka na magtanong. Nasa atin ang protection ng Diyos. So ito po ang ating pag-aaral sa bakit,